Tapos makikita mo talaga yung mga gamit talaga ni Gio noon pa, mga signature talaga. Grabe. Tsaka sa showbiz, alam mo naman, kailangan may bitbit kang ganyan. Kung hindi, Diyos ko, tay-tay ka. Tapos ang hindi ko lang kasi makakalimutan sa sabi ng mama ko lang noon na yan ang pinili mong karera. Pag nag-30 anyos ka at hindi ka establish, mahirapan ka na umasenso sa buhay, ha? So nung dumating ang 30, Ito na yung stage na alam kong palaos na ako. takot ka. Takot ako. Nagkaroon ng pandemya. Ano na ang nangyari sa'yo? God. Ayun na yung last money ko. Ramel, baka di ko maniwala, 20,000. Ito po, kinasal po si Gio sa kanyang karelasyon. Ang salita yun na hindi ko makakalimutan until now dala ko. Hindi na siya magpapakasal kahit kanino man dahil minsan na siyang kinasal. Deadma ang nega, deadma ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon! Hello mga kachika! Welcome to my vlog. And for today's video mga kachika, nandito po ako ngayon sa Santo Tomas, Batangas, na kung saan ako pilit kong hinanap po ito. Kilala po nyo ito, lalo na po mga kasamahan ko sa industriya ng pagpapatawa. Walang iba mga kaibigan, kundi ang nag-iisang Gio Medina. Woo! Welcome to my vlog, Gio. Thank you, Mel. Kamusta ka na? Ito, probinsyana. Ay, probinsyana, pero siya lang probinsyana. Kilalanin po muna natin si Gio Medina. Saan ka nag-start? Isang TV dancer. Anong pangalan ng grupo? Noong una, nasa Itbulaga ako for 9 years, yung dance promo. Tapos, nakuha ako ng ABS. So, kinausap ko Tito Mel Feliciano. Nag-transfer ako ng ABS-CBN ng Solid Gold Dancer. Oh, ayan ha. Ilan taon ka sa Itbulaga dati? 9 years. 9 years, tapos napirata ka sa madaling salita. Sa madaling salita. Napirata ka ng ABS-CBN. Kasi maganda sa ABS, hindi lang porkit dancer ka lang eh. Binibigyan ka nila ng time na parang ma-discover pa nila kung anong talent meron ka. Yun ang maganda sa kanila. Ang nakakatuwa doon kasi aside sa dancer ka, binibigyan ka ng chance na mag-choreograph, dancer. Mag-direct. Oh, di ba? Kumawak ng mga teleserye, pelikula, concerts. Talaga pagka binigyan ka ng tiwala ng ABS, kahit na hindi ka pupunta ng eskwelahan para mag-aral, mga gano'n. Through them, magtyaga ka lang, tuturuan ka nila, basta willing kang matuto. Talagang expose ka nila sa Yes. mga gawain na dapat malaman mo. Doon ka tumagal sa ABS-CBN. Yes. Hanggang nag-pandemic. Hanggang nagpandemya. So, ilang dekada? Dalawa? Dalawang dekada. Nakilala ko po to si Gio, nagmula na nagbukas ang Punchline. Kasi nga, di ba, marami kami mga production number doon. Doon siya hinire. Lahat ng special events, siya po ang aming director, Yes. choreographer, Yes. and everything. Yes. Pero dati kang nagja-Japan, di ba? Yes. Bago ka mag-GMA, During GMA, doon ako nag-start kasi nag-Itbulaga ako. Siyempre, pagka TV dancer ka, mas mataas ang TF mo. Siguro mga ilang taon ako kinukumbinsa, sama ka, Japan tayo, ganyan. Ayoko, kasi may dad doon namatay. sa Sa Japan. Kaya ayoko. Ay, totoo. Ayoko. Nagka-trauma ka. Nagka-trauma ako. Then hanggang time na gusto ko may malaman kung paano siya pinatay o yung ganyan. Nagpursige ako, sige, sasama ako. Pero yun yung talagang gusto ko lang malaman. Hindi porkit pumunta ako doon para magtrabaho talaga. Gusto ko malaman kung bakit, ano yung Ano ba ang Japan. tatay mo sa Japan? Singer siya, banda.
Band singer ang tatay mo sa Oo. Japan. Mga nauunang mga nag-Japan ito. Mga ang pangalan nila Oldest But Goodest Band. Ay, Sikat sila nung araw. naririnig ko yan. sikat sila. Tapos, ano nangyari sa kanya sa Japan? 7 years old ako noon eh. Tapos biglang pinatay daw. Bakit Ganun. siya pinatay? Hindi ko na alam yung reason talaga. Kasi bata ka pa naman. Bata pa talaga. Nagkaroon ba ng justice yung pagkamatay niya doon? Wala eh. Wala kayo nakuwang bayad or something nung namatay siya? Hindi ko rin alam. Kasi bata ka pa. Kasi din, that time, may mom, parang 26 years old. Bata pa talaga. Bata pa si mama noon. Kaya sabi ko, malaking responsibilidad ko sa buhay ko. Ilan ba kayo magkakapatid? Dalawa. Bali, I have half-brother sa pagkadalaga ni mami. Tapos, ako tsaka yung sister ko na sa Vegas. Tapos, nung nag-Japan ka na, nakahanap ka naman ng sagot sa mga tanong mo. Meron akong time noon na chine-check ko yung dirt cert ng daddy ko. Tapos, nakita ko yung address. Parang one station lang from my apartment. Sa Japan? Sa Japan. Pinuntahan ko, tapos pagpunta ko doon, saan dito? Ganun na. Hindi mo alam kung saan ka Hindi talaga, magsisimula. hindi ko talaga alam. Yun yung unang sampa mo ng Japan. Actually, pangatlo na. Kasi nung first ko, nag-Saitama ako, ang layo. Tapos nung nag-Tokyo na ako, ito yung pagkakataon ko. Dito pa rin. Hanggang binitiwan mo na yun. Let go na. Tapos ang hindi ko lang kasi makakalimutan sa sabi ng mama ko lang noon na yan ang pinili mong karera. Pag nag-30 anyos ka at hindi ka establish, mahirapan ka na umasenso sa buhay ha. Yun. Totoo naman. Yan. Totoo naman yun. as a dancer. So, dancer kasi, pag matanda ka na, hindi ka na makakasayaw. At hindi ka tulad ng singer. Na habang tumatanda ka, Totoo yan. nagiging premium ka lalo Totoo eh. So, nung dumating ang 30, Establish na ako. dito na pumasok ang artista salon. Naku, ang daming artista salon. Ilan branch ang artista salon mo? Before the pandemic, nag 100 plus, right? Paano na-push ang artista salon? Year 2000, age ko nun is 30 years old. Eksakto, sa Eksakto. sinabi ng mama mo. Sabi ko ay babalik na ako kung saan ako province na nagsimula kasi I came from Subic. I born in Makati, I grew up in Subic sa Olongapo City. Sabi ko magtatayo ako doon ng dream house ko, mag-ipon ako ng konti at magsari-sari store na lang ako dahil alam ko pag 30 anyos wala nang career sa showbiz. At saka kasi sa Japan nakaipon ka. Oo, malaking bagay. Panalo Malaking kasi ito bagay. sa Japan kasi Ang nasa- wapo kasi siya doon tapos maraming nabibighani sa kanya. Ang nasa isip ko kasi nasa Japan ako, syempre may trauma ko from my tatay. Takot ka? Takot ako. Lumabas, mama, whatsoever. So, ang inisip ko lang noon, easy come money is easy go. So, kailangan kong pagtrabahuan. Akala nila siguro, easy lang ako pumunta ng Japan, dancer lang. No, ang dami kong ginawa doon eh. Nagbebenta ako ng mga damit. Yung pang-omise, pang-club. Pang-omse, Oo. yes. Namimili ako dito sa Divisoria o sa Baclaran, parang worth 250 pesos. Nabibenta ko doon ng isang lapad, hulugan. Ano yung gano'n? Ang laking tubo. Correct. Pero tiyagaan talaga. Oo. Tapos right after the trabaho ng madaling araw, pagkatapos namin mag-rehearse, maglalako ako sa mga bahay-bahay ng mga Pilipina, ng GRO, ng Japan. Oo. Matyaga. Tapos may na-meet akong dermatologist dito sa Philippines doon na pampa-pink ng nipo, pampa-pink ng leaf, mga ganyan. So, nabibili ko sa kanya ng 700 pesos, binibenta ko ng isang lapad. Eh, magkano lapad doon? 5,500 isang lapad. Noong kasagsagan ng Japan mo yan. Yes. At ang TF ko, di ko nagagalaw. Alam mo ba, pag umuwi ako ng Pilipinas, ang hawak ko lang is backpack. Siguro may 4 na wallet na paldo-paldo talaga. Kasi yung sweldo natin, alam mo naman, Pinagagalaw. sa airport binibigay pag pauwi ka na eh. Totoo. Di ba? Halos na nagja-Japan nakakaipon kasi hindi po namin nagagalaw. Kung ang marunong pera. ka. Totoo yun. At hindi ka gago talaga. Hindi ka nang ano ng mga kapwa mo. Kasi ibang karming. Correct. Kasi tao rin yun eh. Kahit na ibang lahi yan, tao yan. Doon ka nakaipon ng bonggang-bongga. Oo, totoo naman. Bahay at lupa, mga sasakyan. Unang bahay ko, kasi marami, marami yan. Oo, kasi nung nagpunta ako, yung sa sinasabi ko sa'yo, Oo, sa dalawa. yun? Sa may BLP, doon sa may condominium, sa may likod ng SM North. Oo, Diyos ko, maliit yun, pero puno ng gamit sobra. Tapos makikita mo talaga yung mga gamit talaga ni Gio noon pa, mga signature talaga. Grabe. Mahilig lang. Kasi syempre gift, tapos quality, di ba? Amin naman natin na ba't mo natin lulukuhin ang sarili natin sa mga fake na gamit. Dito natin sa original, pang matagalan pa. Tsaka sa showbiz, alam mo naman, kailangan may bitbit kang ganyan. Kung hindi, Diyos ko, tay-tay ka. Totoo. Di ba? Kung wala kang ganyan, parang, budgetan yun, 1,000 lang. Eh kung nakakita ka sila na, ay, gamit pala branded na, ay, mahiya sila mag-budget sa iyo ng 1,000. Ito Diba? yung tinatawag na presentasyon. Correct. Oo. At packaging. Correct. Yun ang puhunan talaga dati. no? Yes, yes. Tapos Ano to? kailan mo na-acquire yung bahay mo? Sa Subic, Oo. 30th. Kasi before 30
30th, yung sinabi ng nanay ko Ilang na. timer ka sa Japan noon? That time, 7, mga ganun. Malaki kasi sweldo namin noon. Sobra. Tapos, free yung bahay, free tubig, may food allowance, lahat free eh. Kaya kung di ka marunong sa buhay, aminin natin, hindi naman tayo laking yaman. So, kailangan mo mag-keep. Ang recall ko lang lagi, yung mga kagrupo kong galing Japan, pag umuwi ng Philippines, kaya ako mag-Japan noong una eh. Ano sila? Bulosa. Pabulosa. Tapos after few months, bibenta ng gamit. Di ba? Ayoko yun. Ba't ka pa umalis ng Pilipinas, nagpakalungkot-lungkot ka ng ilang buwan, tapos pagdating mo, wawaldasin mo lang ng ganon. Totoo. Although waldas ako, pero ang pagwawaldas ko siguro, parang kinita ko kunwari sa Japan, 1,000. Kunwari lang nanakawin ko yung 100. Magpapakaluka-luka lang ako sa 100. Pag naubos yung 100 na yun, magtrabaho ka ulit, Gio. Ganon. Galing. Ano mo, parehos tayo. Diba? Alam mo yan. At saka hindi, ito yung usapang pag nag-abroad ka talaga, lalo na kung nanggaling ka talaga sa wala, alam mo kung paano pahalagahan ang bawat sentimo kinikita. Totoo. Tsaka, nung namatay yung tatay ko at the young age, may pangako ko sa nanay ko. Sabi ko, hayaan mo ma, pag ako nagkapera, lahat ng mga obligasyon ng tatay ko, ako ang gagawa para sa'yo. At nagawa mo naman. At age of 40, nakakagala si mama. Kahit saan, napadala ko sa US, sa Japan, lahat ng mga visa na hirap puntahan, nagawa ko naman. Bago man lang si mama humina, bago hindi makalakad na, magawa ko na maaga. Tapos, eto na, may salon ka na this time. 34 ako doon nagkasalon. Ito na yung stage na alam kong palaos na ako. Sabi ko noon na aalis na ako ng Manila, babalik na ako ng Olongapo. Ang galing mo din, ano? Talagang ino-organize mo, Yes. talagang ina-anticipate mo talaga ang lahat ng mga yan. Oo. Tapos ng 34 years old, sabi ko, wala naman dahil sila uugod-ugod na. Tapos ng time na yun, nakaready na ako sa Olongapo, lilipat na ako. Biglang nagtayo ko ng joke business lang, which is the Artista Salon. Joke-joke lang talaga to. Joke lang yun. I rent a place ng old apartment sa may Road 30. Basta isang skinita o isang side street ng likod ng SM yun. Tapos, pinarenovate ko. Yung garahe, ginawa kong waiting area. Kasi ang kasya lang doon, parang 3 to 4 chairs lang. Tapos, dikit-dikit pa. Parang tambayan lang. Tapos yung garahe, nilagyan ko na ng fence, maraming halaman. So, yun na naging tambayan ng artista. Doon ako nakapunta. Doon ka nakapunta na una. Kasi, alam niyo po, kahit hindi po kami madalas magkano ito, kung meron siyang bago sa kanya, oy Romel, punta ka naman doon. Nagpuntahan ko yon. Tapos, Nag-franchise. pumuto kasi sinuportahan ka ng mga kapwa mo, kaibigan mong artista. Yes. Yung thank you ng artista sa Loon National Television. Even Chris Aquino sa The Bus. Tapos nagpupuntahan na sila. Sabi ko, oh my God, may nag-franchise. Tapos biglang God open yung nung salon niya, na artista salon din. Ang ganda. Parang teka lang, ang ganda talaga. Sabi ko, nahiya naman ako. Ay, na-provoke ka talaga. Oo. So, okay lang yun. Hanggang nag-7. Parang in a year, parang 7 kagad yung franchise. Diretso talaga. Magkano noon niyang franchise? Oo, mura lang naman noon. Pero, sipin mo, wala kang puhunan doon. Kundi, Wala, pangalan lang. bigay-bigay lang talaga yun, di ba? pangalan. Tsaka bilang artista salon, lack of knowledge ako, wala akong alam. Yung isang friend ko na sa Olongapo na famous na stylist doon, yun ang tinatawagan ko. Sa kanya ko humingi ng mga stylist. Kaya lahat ng mga nag-stylist sa akin, na nag-i-start ako, nagbalik tanaw loob ako sa kanila. Binigyan ko sila ng tig-isang salon. Yun yung ginawa. Umabot lahat ang artista sa lang ng ilang branches. 100 something na siya. Ayoko isipin kasi nakaka-depress kasi nga nag-pandemic. Nung pandemic ba? Marami nag-close. Aminin na natin yan. So, Sa 100 na yun, ilan ang sa'yo doon? dalawa? Lahat yun, Oo, franchise na lang. na yan. Galing. Sino nakaisip ng artista na pangalan? Ito yung nakakatuwa dyan, sabi ni Charmaine Arnaiz sa akin, Love, kasi tawagan namin ni Charmaine Love. Gawin natin Gio Medina para signature. Sabi ko, ano? Tapos naglalakad ako sa ABS. Tatawagin ako, Mama Gio. Gio. Oh, bakla. Hindi mo ako na-out noon. Parang, Mother Gio. Parang tsaka. Sabi ko, wag naman. So ginawa ko, kumakain kami sa dampa ng mga artista. May naisip na akong pangalan. Sabi ko, ano yun? Gumanon siya, naglingunan sa akin. Artista Salon. Gumanon ako, diba? Miracle? Ganon. Oo, generic kasi yun, artista. Yes, Tagalog. Ang daming sumuport sa akin, kahit
Kahit si Janelle, nawawawi. Correct. Kasi everyday niya sinasabi ng national television. Correct. Artista Sobra. Laking tulong. Alam mo- Ethel Bupa, mga friend natin sa industriya. Yung alam mo, ikaw naniniwala talaga ako, ang dami mong kaibigan. Oo. Sobra. Natutuwa naman ako dahil yung iba iniisip nila, siguro ganyan si Gio, parang jowa niya si ganito, jowa niya si ganyan. Doon ako natuwa na yung mga artistang lalaki na super close to me or alaga ako na rin, yung respect. Kasi, ba't mo sila jojowain? Ba't nasisiraan yung pangalan sa mga artistang yan? Samantalang nung kapanahonan ko sa showbiz nga, aminin mo yan, ang daming alaga ni Kuya Chub sa Dance Entertainment at dinedma ko talaga. Kasi ikaw yung taong hindi mapagsamantala. Naniniwala ako sa die-hard romantic nung old school. Gusto ko, pag nagka-jowa ako, gusto ko for life, ganito. Yun lang, And speaking of naman, dumating naman sa puntong na-inlove ka ng bonggang-bongga. Sobra. Ito po, kinasal po si Gio sa kanyang karelasyon. Yes. Ako yung unang-unang nag-out. Ako unang-unang nagpa-televise sa national television ng wedding. Wala pang artista sa salon noon, Wala nung pa. nagkaroon ka ng lap life. Wala pa yan. Ano nangyari para doon? Kasi ako talagang nagimbal lahat ng mga kaibigan ano mo. si Vice? Lahat kami nagimbal kasi talagang wedding talaga. Correct. Beauty lang talaga. Kapano? In fairness naman. Ilang taon ba kayo nagligaw-ligawan nito? Ay, mabilis lang yun. Dahil sa atin, sa Love Line. Mapusok. And then, hindi ko alam na TV dancer din pala siya. Dancer ako. Concert ito ni Vice. Di ba ako nagde-direct ng mga concert ni Vice. Ako nag-choreo, opening, Yes. prod, lahat. Di ba? Lahat ako gumagawa niya. Tapos, biglang itong isang dancer ko sumasaktan sigmura. During the concert, wala akong pwede magdala sa kanya sa hospital. So, may nag-volunteer. That guy. Pero ako nag-drive. Sige, kailangan ko siya lang i-drop lang doon sa hospital para asikasuhin yung dancer. Kailangan ko bumalik sa concert ni Vice kasi hindi pa tapos yung concert. Kaya dami pa akong gagawin kay Vice. Pagbalik ko, para kunin ulit yung co-dancer ko, naging magka-chika na kami ng guy. Ang nangyari doon? Okay naman, nagsama kami ng 5 taon. Ay, right fairness. after the wedding. Kasi meron siyang anak na noong time na kinasal kami. Months pa lang noon, time na yun. So parang lumalaki yung bata, ang tawag sa akin, Daddy Honey. Baka lumaki to, magkaisip bakit yung daddy niya. Alam niyo gano'n? Oo. Pero mahal na mahal ko yung guy na yun. Mahal na mahal din naman ako ng guy. Talaga nag-sacrifice ako because of the kid. Saka conservative pa tayo dati. Old school. Oo. Totoo yan. Sobrang old school tayo. Pero ano nangyari sa relasyon? Sinama ko siya sa Japan. Sinama ko sa grupo. Para payapa. Pagbalik namin dito, kasi parang magpapadala ng picture yung ina nung anak niya. Lumalaki na. Nakaka-consent siya. Parang bit-bit ko. Parang sabi ko, Lord, wala naman kami pinagawayan. Wala naman kaming atraso sa isa't isa. Hindi kami galit sa isa't isa. Pero bigyan mo akong lakas ng loob para maayos ko to. Para sa bata. Paano ka nagpaalam sa kanya? Wala naman pala kayong pag-aaway. Di ba yun ang pinakamahirap? Yung wawakasan mo ang relasyon mo nang wala ang away, wala lahat. Ang natatandaan ko, December 31, mag-New Year. Umuwi kasi kami rito bago magpasko at mag-New Year lang kami rito. Sa Pilipinas. Ng Japan. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng bagong buhay sa pagpasok ng taon. Kailangan kong ayusin at diretsuhin ang mga bagay-bagay. Yun, nagkaroon ako ng lakas ng loob na Sabihin sa kanya. Sabi ko, ganito, ganyan. No, hindi pwede, ganyan. Nag-drive ako from bahay namin noon, ng guy, papuntang norte. 31 yun eh. Nagulat ako, may naghilili parang gulong na umaapo yung gano'n. So, ibandang Tarlac. Doon ako nagising kasi umiiyak ako habang nag-drive. Kasi di ba New Year? Oo. So, ang dami nagsusunog ng mga Mga gano'n. gulong-gulong. Gano'n. Bumalik ako ng Manila. Pagbalik ko ng Manila, uno yun, sabi ko kay yaya ko, tanggalin mo lahat ng gamit ko dyan. Iuwi mo sa bahay ninyo. Wala kang ititira dyan kahit basahan o tinidor man lang. Paripaint yung bahay na yan, bibila ko ng mga bagong gamit. Parang new look, new vibes for that year. O 6 days ako sa Welcha, doon ako natutulog. Everyday. Kasi nung time naman sa Welcha, kapag 24 hours ko doon, okay lang noon eh. Oo, mura-mura pa. Tapos, nung time na yun, parang gisa ko umaga, kasama ko yung mga kabaklaan ng mga anak-anakan, shopping kami, pero pinapadala ko lang sa bahay, hindi ako pupunta. O bakit hindi ka umuwi? Ayaw mo siyang makita? Oo, baka umuwi. Baka umuwi, iniiwasan mo na siya. Iniiwasan ko na siya. Pero hindi kayo nag-usap talaga, hindi mo sa sinabing tapusin na natin ito, walang gano'n, walang closure. Kasi ang sinabi ko, balikan niya yung babae. Buuin yung pamilya niya. Yun. Na ayaw niya pa sana. Ayaw niya. Ako na nag-push eh. Mahirap yun pero
naitawid ko siya. Siyempre, kailangan mo din ibaling sa iba para gumaan Ma-divert, oo. ma-divert ka. Yun, ginawa ko. Nakipag-date para mawala lang. Pero ano nangyari doon? Ganun na lang? Nag-iwasan na lang kayo? Hindi din. Parang nung nakita kami after few months, Okay na. walang question eh. Walang kamusta. Ano lang? Natulog kami. Tinignan ko kung may magic pa. Meron talaga. Pero, Wag na. Kailangan lagyan ng wall. Mahirap eh. Ako kasi, kagaya sabi ko, napaka-organize ko sa buhay. Paano itong batang ito pag itong edad magtanong? Bakit ang daddy niya dalawa? Kasi pwedeng mangyari, ma-depress yung bata, may question. Dami ko naiinisip. alam mo yung kapakanan ng bata ang inisip mo? Totoo. Ang galing. Number 1 yun. Ang hirap nun, no? Pero mo yun, nasa iyo na yung kaligayahan mo, pero mas inisip mo pa yung kaligayahan ng bata paglaki. At least ngayon, Ninong, ganyan. Oh, wala siyang alam. Tapos, may bagong karelasyon ulit siya ngayon. Pangalawang babae pa lang naman. Pero, ang salita niya na hindi ko makakalimutan, until now, dala ko, hindi na siya magpapakasal kahit kanino man. Dahil minsan na siyang kinasal. Pak! Tapos na tong interview to. Kaya sila naghiwalay ng first girl niya. Hindi siya kayang pakasalan, pero they have 4 kids already. In good terms kayo? Oo Sa naman. tabinan. Oo Pati naman. yung bata. Ay, hindi ko lang kaya harapin. Yung bata. O, pagka nag-chat, hello, yes na, ganyan lang. Basta iniiwasan mo na lang talagang, alam mo yon yung mga bagay-bagay na... Makasakit. Oo, na makasakit. At naituwid mo na eh. Tama. Kahit na gusto mo sana, pero wala na naituwid mo na. Ang galing. Ang galing. Sacrifice talaga. Until now, sacrifice. Ang galing. Tapos, tapos na po ang love life. Ito na yung Artista Salon, nagkaroon ng pandemya. Ano na ang nangyari My sa'yo? God. Nung nag-pandemic, akala ko 1 month lang. Though nung first 2 or 3 months, may online naman kami, nag-work naman kami, shooting, taping, pero through online. Tapos sabi ko, Lord, ano nangyari sa akin? Nakaka-depress. Ang iniisip ko lang, nung pampatibay sa utak ko, hindi lang ako to. Halos buong mundo nagsakripisyo. Kaya kung ano nangyari ng pandemic na yan, isang aral para sa ating lahat. Ginising tayong lahat. Gising. Tapos nung time na yun, nagtayo ako ng Artista Salon sa Terminal 3 sa May Resorts World. Bago mag-pandemya. Ang grand opening niya is March 20. Ay, naku. March 15, lockdown. Eh, ilang milyon yun yung pinakabongga kong salon dahil kasi Terminal 3 yun eh. Grabe yun. Wala, hindi nakabangon. Isang depression mo yun? Oo. Tapos nung 1 month, naghanap ka na ng divert na utak mo para pagka-abalahan mo nung during pandemic, di ba? Namimili kami ng mga bakla kasi 18 bakla ang nalakin sa akin. Namimili kami sa balintawak ng mga gulay, bibili kami ng mga karne, magluluto kami ng chicken pork adobo, kung ano-ano. Namumudmud kami hanggang dito sa mga frontliner. Nag-abot lang kami ng ganyan na naka-styro na gano'n. Ginawa ko yung for 6 months. Bigla gulat ako, oh my God, walang income. So yung first day ko, 50,000, second day, 100,000. Ganyan nung nangyari sa akin pandemic eh. Ilang million pala na wala sa akin. So magka 2020, December, wala na akong pera. Ayun na yung last money ko. Ramel, baka di ko maniwala, 20,000. Na hindi ka nasanay nun kasi nakaipong ka ng laki-laking pera. Sabi ko, anong gagawin ko? Ito na lang pera ko. Ang dami ko car na nakatenga. Aminin natin yan. Pang taping mo, pang red carpet mo, pang daily mo, pang coding mo, ganyan ang mga car natin, di ba sa showbiz, di ba? Noong time na yon, bilis. May pera ulit ako. Harap ako dun sa aparador ko. Sabi kong bags, branded bags, 100 pieces may get. Tapos ako kaya mag-online. Sa FB ko lang, nag-live lang ako. Aba, unahan sila sa lahat ng mga bags ko. O ito, SMS ko lang ginamit nung red carpet na ganito. O ito, yung premiere nito ganyan. Sabi ko, my God, nakamilyon ako sa mga bags. Nabenta ko pa kapareha din na pagkabili ko. Oo, di ba? Yung value na hindi pa rin bumababa. Hindi. Kasi branded is branded. Branded. Ang iniwan ko lang, siguro Louis Vuitton ko sa 20 plus. Nag-iwan akong dalawa. Paunti-unti nang nagbabago ang buhay. Ang laki ng pinagbago ko sa pandemic na yan dahil doon ko naisip na my mom's getting old. Kailangan ng nanay ko ng tututok sa kanya kasi during the pandemic si mama bumagsak. Kasi yung office chair na nasa loob ng room niya, inupuan niya, umano yung upuan, gumulong, hindi siya nakaupo, bumagsak yung ulo niya. So, nangitim yung mga batok yung ulo na scared ako. Hindi ko alam, dadalhin ko sa hospital, gano'n. Baka magka-COVID naman to, inalaga ko nga yung mga tatanda. So, hindi ko talaga siya dinala. So, by call lang sa mga friend na doctor, o ito gawin mo dyan, ito gawin mo dyan, ito painumin mo dyan, ganyan. So, talagang inalagaan ko yun hanggang ganyan si mama. Kaya ako napunta rito. Ito, may last card ako. Ano pa ang last card? The property in Quezon City. Ay, oo. Hindi ko alam na gano'ng kamahal ang property. Parang 216,000 per square meter. Building yon. May nakilala ko si Marlon and Erica Manikad. Ano sila mag-asawa. Online lang ha. Magaan yung loob ko. Sige, gusto mo
to, bigay ko sa iyo ng partial, hulugan. Walang tawaran. May tawaran konti, pero hindi, yung tiwala. Walang question mark. Kilala siya as a mamita, tapos yung asawa niya si Marlon. Straightforward siyang tao. Kahit na matanda ako sa kanya, takot ako kasi ang straightforward niya. Ayoko nang, parang oh my God, may ate ako, pero ako sinasabihan nito, taka mo, ganyan siya eh. Yung concern na ramdaman ko, na family. Saan mo nakilala siya? Online lang. Online lang? Online lang, during Ano mo, pandemic. Yun yung padala ng Diyos eh, no? Yeah, ito yung good Yun karma. eh. Yes, totoo yun. Kasi kailangan ko, nagtagpo kami. This is my last card. I need to sell this property para to build another property for my mom. Kasi hindi pwede si mama na hindi ground floor. Siyempre, kailangan ground floor na siya. Diyan yung toilet, kitchen, lahat sama-sama na. Kaya na dyan na siya. Kaya nung build ko itong bahay na to for mama. Pero at least tignan mo, no? Hindi pa rin naubos talaga ang pera. Hindi. Sabi ko, Lord, thank you. Pero kailangan ko lang gumalaw. Oo, kasi wala ka ng pinagkakitaan ngayon. Meron namang konti. May movie naman kami ginagawa once a year. Katatapos na lang Malyari. Na successful na Malyari namin. Congratulations. Sobrang best actor sa abroad si Piolo. Anong gawa mo pala sa Malyari? Anong participation mo doon? Sa akin nagsimula ang Malyari. Ako nagbuo ng team. From the director, scriptwriter. Ay, totoo. Ako lahat. Kasi may anak-anakan din ako. Nag-start din from the scratch. Ngayon, alta-alta na bilyonaryo. Tapos, kaysa bili-bili ka ng mga pelikula ganyan, upuan natin to, gusto ba ganito? Ginanong ko siya. Siya producer, parang 100 million mahigit yung So, ikaw ang yes, kami ni Ala. Kayo ang nagbuo ng Malyari. Ang galing. Kita nyo ha, hindi ko rin alam to. Pero wala akong pera doon ha. Baka sino ng mga tao, may pera ako doon. Sa alaga ko pa rin lahat yung pera doon. The fact, nakasama ka sa Tagumpay, nandun ka Ako, happy ako. Kasi sabi ko, ito pala yung nagagawa ng magandang pundasyon sa industriya. Lalo na't mga kaibigan mo, Yes. alam mo yung mapursige. Correct, isang tawagan mo lang. Kaya puro Batangas sa shooting namin kasi nandito ako eh. Kailangan sa Batangas sa location ha, para mapupunta ako. Ganun. Ang galing. So, yun na lang mga pinagkakakitaan mo ngayon. Mga ganyan-ganyan na. Pwede na yung sa showbiz life ko na once a year may ganyan. Pero yung ibabalik ko dati yung kabisihan ko, wag na muna siguro kasi hindi natin alam si mother, di ba? Any moment, pagka tumatas yung BP, nandiyan ka. Gusto ko ako. Kaya talagang tutok ka ngayon kay mother. Oo. Kasi maraming panahon na hindi mo siya nakasama, di ba? Oo. Kasi nung kabataan niya, super Japan ka kasi, di ba? Tsaka hindi, talagang gumalak hanggat gusto mo. Maglustay ka ng pera, as long masaya ka, ganun ako sa kanya. At least nagawa mo yan sa nanay mo. Yes. Diba? Walang pagsisisi. Nung kasagsagan ng pera mo, kasagsagan ng karir mo, nagawa mo yung gusto mo para sa nanay mo. Yes, yun. Kaya Yun ang importante. At yan ang role natin, mga Becky sa mga magulang natin. Aminin mo yan. Correct. Paano yung pag nakikita mo ang nanay mo nahihirapan, anong ginagawa mo? Hindi nga siya nahihirapan. Okay ka lang. Ginaganon siya. Baklaan kasi kami ni mama. Bakla mo lang. Baklaan kami. Ganda yung na-build mo ang relationship na nanay mo. Baklaan lang. Tapos, may anak ka pa. Tito ngayon. So yun, 18 na, nakadidibo lang niya. Anak mo sa puso to. Anak ko talaga yan. Biological. Hindi ko to alam. Huwag na natin pag-usapan yan. Totoo. Pero at least, syempre, lahat naman tayo nangangarap magkaroon ng anak. Nasa iyo naman pala ang lahat. Hindi pa naman. Daniel Padilla ka kaya. S.A.N. ang lahat. Tama, namimiss mo. Camera. Di ba sabi ko sa'yo, Mel, parang di na ako sanay marap ng telebisyon. Parang di na ako sanay may ilaw. Yung telon, sinarado ko na yung matagal na eh. Parang gano'n. Tsaka may napagkakitaan mo na lang bongga. Ako thankful ako dahil hindi napariwara ang buhay ko na pumasok ako ng showbiz. Kasi marami namang pumapasok doon na pinapalasap lang at nawawala na walang nangyari. Correct. Dumaan lang, diba? Dumaan lang. Ang daming ganyan. Ako at least inalagaan ko yun. Thankful ako syempre unang-una sa lahat kay Lulay, kay Deos, B-Boy Arboleda, si Eric Salud. Sila yung nag-guide Jojo Saging, Direct Jojo. Tignan niyo kung sino-sino mga pamahalang binabanggit niya. So alam niyo na kung gaano siya nakaipon din. And then, ang bait nila kasi kagaya, syempre, nung nag-asap ako, gumawa ko ng teleserye, movie. Imagine mo, 90s pa lang. So, ganun mga 50 movies ang nagawa ko sa Viva. Dahil usong-uso sa Viva yung comedy movie, yung ending, may dance prod. Correct. Diba? Usong-uso yan eh. Hindi mo ba hinahanap yung buhay mo noon? Pag lumuluwas ako ng Manila, although malapit lang naman, 1 hour lang sa Manila ka na. Gusto ko na bumalik agad dito. Mas payapa. Alam ko may knowledge pa ako sa showbiz, pwede pa ako magtrabaho, pero bigay na natin sa mga bata. May mga tao din na nangangarap din na naging posisyon ko nung araw na sila naman. Bait-bait mo, Gio. Hindi ka sakim, hindi ka maramot. May mga anak-anakan akong bakla, di ba sa GMA
GMA, ang dami kong racket dyan. May isa akong bakla si Mau. Oo, Mau, ikaw ilalagay ko dito sa GMA ha. Alagaan mo lahat, ibibigay ko trabaho. Through that, kailangan may maniobra ka, lahat ng proyekto pumasok din sa'yo. Ngayon, okay na siya doon. Kasi nung bata din naman ako, pinagkatiwalaan ako ng mga tao. Lack of knowledge din naman ako from the salon, from the showbiz, camera, di ba? Parang kakatuwa. Minsan, nagkita kami Regine Velasquez. Naalala ko, ako pala gumawa ng Doremi. Ako pala gumawa ng Wanted Perfect Mother niya. Dance number. Di ba yung mga dance pro niya doon? Pinapanood ko, oh my God, ako gumawa niyan. Ganon. Di mo mapapasayaw si Christopher De Leon. Ako pa lang daw nakapagpasayaw kay Christopher De Leon that time. Yung Clash Dance. Di ba yung showdown ng mga artista? Ako din yun. So, nasabi mo ba sa sarili mo ngayon na okay na ako, eto na ang gusto kong buhay ngayon, tahimik na, wala na ako sa camera? O gusto mo pa rin kahit papaano, pasilip-silip? Pasilip-silip. Okay na ako isang pelikula sa isang taon. Bakit? Dahil sa marami ka pang pera o dahil sa ayaw mo na lang? Dahil yun yung passion mo. Gusto mo na lang pagbigyan ng sarili mo? Oo, tsaka ang sarap pa rin balikan yung papakapuyat ka. Pero malyaran, hindi ako everyday na nagbabantay doon Parang pupunta ako doon, okay, ano nangyari? Ganyan-ganyan, o ano to, ganyan-ganyan. Magtatanong ako na ganyan. Okay, kasi may group chat kami. Pag alam kong mali yung sagot ng isa, mali yung sagot mo, ito dapat ang tanong ganyan-ganyan. Ganun ako. Mama Gio ka talaga. Kaya Nanay Gio ang tawag sa akin. Nakakatuwa. Kasi dito, Batangas, pasyal si Empress, si Melissa Rick, sa garden kami. Kasi, my God, alauna na. Late na. Oo nga. Alam, nag-reminis lang kami mga... Nalilibang kasi kayo EJ Falcon, pag andito, sila Algad Gatchalian, pag uuwi ng Pilipinas. Diretso May pa- tatanong ko sa'yo, sa sobrang dami mong kaibigang artista, babae at lalaki, magaganda at gwapo, may naging jowa ka bang artista? Kabataan, Meron. Kilala ko siya. Oo. Mablind item ka na. Huwag na! Wag! Utang na loob! Matagal kayo nun? Hindi. Ay, bakit? Ang hirap ng showbiz, yung papasok sa sinihan, kailangan ako muna mauna o siya. Tapos doon kayo sa loob, magkikita. Tapos lalabas kayo, maghihiwalay pa. Nakaka-visit. Hindi ka gaya ngayon, iba na. Oo, laban kung laban talaga yun. Laban. Wala silang pakialam Iba noon Wala ka ng pangarap pa para sa nanay mo at para sa sarili mo? Sa nanay ko, sana makaalis pa siya kahit isang biyahe pa. Pangalawa sa akin, para sa anak ko na lang syempre, kasi sa US siya mag-aaral. Ay, bongo ko. Oo, doon na siya tatapusin niya yung grade 12, tapos sa US siya mag-aaral. That time siguro, doon ko pa lumaharap ang sarili ko. Kasi for now, buhay ko para sa kanila muna. Alam mo ba ako nagluluto dito araw-araw? Ako namamalengke, payapa ang buhay dito. Napakasimple. Simple. Alam mo kanina bago ako pumunta rito, iniisip ko, ano na kaya si Gio? Ano na kaya yung buhay niya? Kasi alam ko, nung huli natin pagkita, maggarbo ang buhay mo. Sobra. Ngayon, tama ang pera mo, nasa maayos ka na. Nung araw, hindi pwede walang daan libo ang wallet mo. Dito sa bahay, hindi mo kailangan yun. Kami 2,000 ka lang, okay na yan. Tawid ng buhay. Basta puno ang ref mo, maraming pagkain. Di bali walang pera, basta busog ka. At may peace of mind. May peace of mind. Ang ganda. Nakakatuwa. Anong gusto mong sabihin sa kanila na hanggat mainit ka, mag-ipon lang mag-ipon, di ba? Gawin nyo lang. Kasi talaga kung para sa'yo, para sa'yo. Huwag kayo magdamot kasi may mga taong tumutulong sa inyo. At the end of the day, sila pa rin ang babalikan ninyo. Yun ang number 1 na huwag nyo kakalimutan. Ang balikan at pasalamatan. Ang nakaraan. Naranasan mo ang walang pera, naranasan mo ang dami mong pera at ngayon nandito ka na sa gitna. Ito na yung pinangarap mong sitwasyon mo. Oo, parang retirement na. Pakalma ka na. Pakalma ka na. Oo. At natutuwa ako. Siyempre, yung mga nakasamahan natin, like sila Vice, Ty Lats, Ethel, Poo, Lahat na komedyante. Oo, dumaan sa akin yan Yes. Ginawa ko lahat yan Di ba? Yes. Parang ganun pa rin yung pakikitungo sa'yo. Hindi nagbago. Galing. Si Ninang Cynthia. Kaya sa lahat ng gustong pumasok, hindi to pinlano, pero siguro itinakda. Pero pag tinakda, pangalagaan. Pero wag na wag nyo ilalagay sa ulo ninyo talaga. Kung papipilian ka, gusto mo bang mayaman ka o yung sitwasyon mo ngayon? Ngayon, payapa lang. Ay, talaga ba? Kasi pagka mayaman ka, ayoko na, daming artist sa buhay. Totoo. Di ba? Parang kahit sa showbiz parang, hi, how are you? Pero nakatingin sa brand ng t-shirt mo, papunta na sa brand ng pantalon, papunta sa brand ng sapatos, at yung bit-bit mong bag, kung ilang karot at daya mo suot. Nakakapagod.
nakakapagod. Hindi ka tulad ngayon, di ba? Oo, kasi imaginein mo, kailangan hindi ka mag-uulit ng bag. Ay. Kailangan hindi ka mag-uulit ng sapatos. Ay. Kailangan lagi kang babango, Ay. pati kamay mo. Niloloko nga ako ni si General Ranilla pagka amisanto na naman si nanay. Pag dumadaan. Alam mo yung mga ganun, tapos na. Dito kasi, pag bumaba ako dyan, magkakape ako sa... Yung ikaw na ikaw lang, di ba? Oo. Kakatuwa. At least, di ba, yung realization mo, pinaranas sa'yo kung ano ang pakiramdam ng maraming pera, nakilala ka sa ginagalawan mo. Ngayon, eto, dito mo lang pala matatagpuan ang tunay na So, katahimikan. at malamig, payapa. Thank you, At Love kita kasi yan yung legit. oo, Alam mo noon yan. pa. Tuwan-tuwa po ako at pinagbigyan niya po ako. At nakamusta natin si Gio Medina, mga kachika. Gio, maraming salamat and stay happy. At si Mami, alagaan mo. ang nanay natin. Ang nanay, laging mamahalin, Correct. pasayahin. Correct. Ganon, thank At you. tayo din. At ang pretty mo, you older than me, pero mas bata ka sa Iba ka, nakakainis, pati balat, immortal. At sa mga kaibigan, sa aking vlog, Dead Man Nega, Dead Man Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon. Dead Man Nega, Dead Man Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon.